Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula kay Melbs Castle na naman. So ang video ito ay merong pamagat na Atras China Coast Guard at China Warship. Tanggal angas ng China. Isang beses lang nag-water cannon. Diyos ko, day. Eto na, tanggal angas daw, mine. So tingnan natin ano kung matutuwa ba tayo sa video to. So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Atras China Coast Guard at China Warship. Tanggal angas ng China. Isang beses lang nag-water cannon. So, bakit kaya isang beses lang ano? So, again, Melbs Castle, Filipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Pigilan ng China ang tangkang pagtataboy sa Bureau of Again, start zero. Start zero. Bigong mapigilan ng China ang tangkang pagtataboy sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang akala ng China Coast Guard maduduwag tayo. Pero alam nyo ba bakit mas malakas ang loob ng BIFAR? Ipinag-utos kasi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na tuwing Maraming kababayan natin yung nagano na mabuti pa yung BIFAR daw, mas matapang pa sa Coast Guard. Gigil sila eh. magre-resupply mission ay maghanda-handa kayo sa malaking gulo. Halos lahat ng asset ng Philippine Navy warship nakadeploy at nakabantay sa buong West Philippine Sea. Kahit ang US Air Force raw naka-alerto versus China. We have involved the entire AFP in implementing the CADC mentioned by our Secretary of National Defense. If you notice, a lot of our capital ships are now in the West Philippine Sea. We have AFP troops, Navy, Air Force, and Army on Pag-asa Island. The orientation right now of the entire AFP is external already. Isang beses nga lang Diba? Malinaw yun ha. nagbobomba ng water cannon ang BIFAR. Hindi na to nasundan. Kahit yung Chinese warship na nagbabalak humarang lumayo na rin. Hindi pa malinaw kung ano ang pinakadahilan ba't dumistansya ang asset ng China. Pero usap-usapan noong makaisang bomba raw ang China. Nag-deploy daw agad ng fighter jet papuntang Baho de Masinloc. Baka sa Ooh. So yun yung some kind na trigger sa kanila. Or some kind parang biglang aligaga sila ngayon kasi oh my goodness, biglang nag-release yung Philippine Air Force ng ano Talaga ba? Or possibilities pa lang naman yun bulol talaga eh. US Air Force to for sure. Hindi kasi binomba ng malala ang BIFAR tulad ng mga dati. O hindi lang talaga tayo direktang pinatamaan dahil may kinakatakutan ang mga incheck. Ang Ang tanong, kung meron silang kinakatakutan, dapat never na silang ng water cannon, di ba? So I think hindi naman talaga natatakot yung yung China sa Pilipinas. It's just siguro takot sila na baka ma-trigger nga yung MDT, Di ba? Yun lang naman eh. Kaya nga yung mga kababayan natin, karamihan sa atin dito, ang nais lang naman natin is sana i-grant na yung pag-escort ng US, para malaman din talaga natin kung, di ba? Kung tawag dyan, kung ano talaga yung reaksyon ng China. Chinese Coast Guard vessels ay sinubukan pang bombahin muli ng water cannons, pero this time hindi nila naabot yung mga barko natin. Itong attempt na pagbobomba muli ng tubig doon sa mga BIFAR vessels ay nagawa pa rin ng ating mga ground personnel yung pagbibigay ng suporta, yung resupply mission. I think medyo connected siya sa nakaraan nating reaction na parang yun nga, kahit nasabihin natin na oo, hindi sila natamaan ng water cannon, pero yun, still nakakalungkot pa rin, 'di ba? Kasi may water cannon pa rin nangyayari. 'Di ba? Malay natin kung sinadya talaga ng China na wag muna tayong patamaan kasi panakot lang. So baka next attempt nila is itutodo na nila, 'di ba? Or baka nag-warning shot lang sila, something like that. So yung pinapakitang ganyan ng China is hindi pa rin talaga siya nakakatuwa, or hindi tayo pwedeng magpakampante or hindi tayo pwedeng ma-relieve na ay salamat tagumpay tayo, kasi baka sa susunod hindi na magtagumpay, di ba? Yan yung dapat nating pakaingatan.
sa mga mangisda. Nakatutok sa West Philippine Sea ang Typhoon missile ng US Army. Nakaalerto para kung aatakihin man ng China ang anong barko ng Pilipinas, papasabugin rin agad yan ng Philippine Army. Lahat ng aktibidad ng China ay agad inire-report sa Defense Department para kung magkainitan man, nakahanda ang Armed Forces na lumaban. Hinihikayat naman ng Philippine Navy ang ating mga kababayang mangisda, huwag kayong matakot sa China. Lagi kaming nakaantabay sa inyo. Hindi rin hahayaan matulad sa Vietnam ang Pilipinas na inatake ng China yung mga mangisda. Given na hindi hahayaan ng Pilipinas, pero based sa mga nakikita natin, may possibilities, di ba? Na baka magaya tayo dun sa nangyari sa Vietnam. Kasi wala I think sobrang luwag natin sa China. Di ba? Yun nga lang pag water cannon nila sa BFAR natin dapat kinundi na talaga natin yun or inaksyonan na natin ba? Kasi di biro yun, min. Ready, we have the contingency plans in place in case actions like this will be conducted to our fishermen. Magpatuloy lamang po kayo, mangisda, at handang-handa po ang BFAR, ang Coast Guard, at lalong-lalo na ang Armed Forces na tiyakin ang inyong seguridad. Continuous ang monitoring natin. Tsaka dapat 24/7, di ba? Para kampante naman yung mga mangingisda natin kasi mahirap yung ganyan na sige continue lang kayo tapos wala silang nakikitang Coast Guard visibility or Philippine Navy visibility, di ba? Or walang nagbabantay sa kanila. Of course, mangangamba talaga sila. Mahirap naman yung may re-rescue nga pero baka huli na ang lahat. Di ba? Kung ikaw mangingisda ka, isasakripisyo mo ba yung buhay mo sa ganyan or isusugal mo ba na sige, mangisda lang tayo dito kahit na wala mo nang nag-e-escort sa atin. Kasi naman, dadating naman sila. Pero paano pag madedo, 'di ba? Coordinations with the BFAR. Papaano na lang kaya kung wala ang US? Kinakatay na siguro tayo ng mga Chinese. Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba. Tama naman 'yon. That's sad reality, So yun lang naman mga kanoisis, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So yun lang naman mga kanoisis. Kita nyo naman yun. Diba? Kahit nasabihin natin na matagumpay nga or yun nga parang hindi nag-succeed na pag water cannon yung China, still pangit pa rin siya tingnan, diba? Or nakakalungkot pa rin siyang kung iisipin na wina-water cannon tayo sa sarili nating teritoryo. Diba? At yung naman, yung parang tanong kasi dito or parang naniniguro like siguro baka dahil doon sa pinalipad sa himpapawid kaya medyo umatras yung China. If ever na totoo man yun, edi mas magandang action pala yun kasi kahit papano yung China meron pala silang kinakatakutan. Diba? Which is yun yung kailangan natin kasi syempre, yung mga ganyang mga actions nila. Need na talagang sitahin yan Tapos if ever nga na totoo yun, na nasindak sila dahil medyo nagpalipad ng I think US Air Force yun, correct me if I'm wrong na lang. Siguro baka na-triggered sila or siguro baka tawag dyan, naging aligaga sila, di natin alam. Diba? So if ever ganyan, edi pa-escort na lang tayo sa US. If ever lang talaga kasi for me, since nangyari na naman to, na yun nga hindi pinatamaan. Ang tingin ko kasi dito, baka kasi sinadya ng China Diba? Like, hindi natin alam, baka next encounter nila, wala na, patamaan na talaga nila, tapos sobrang daming masisira, diba? Yun lang naman, tawag dyan, need talaga natin tong subaybayan, like, hindi tayo pwedeng magpakampante na kesyo ganyan, hindi natamaan, kesyo ganyan, matagumpay. Kung ganyan lang din naman yung mangyayari, di ba, na may water cannon pa rin, maaari pa rin siyang bumalik, saka na lang tayo magsaya if ever mabawi na talaga natin yung WPS. So yun lang naman, again, kayo na masasabi nyo dito, so kayo na masasabi nyo dito mga kanoisis, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Muna. Thank you so much. Melbs Castle, like, comment, share, subscribe, and also Filipino IC. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.